John 14 verse 6. Basahin nga po natin ng malakas. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Pang-anim na to na pinag-uusapan natin na I am statement ng Panginoon. So, 7 ito. Nung una, sabi ng Panginoong Hesukristo, I am the bread of life. Okay? Noon pong nakaraan naman, pinag-usapan natin, sabi ng Panginoong Jesus, I am the resurrection and the life. Ngayon naman, ay ito yung pang-anim sa I am ng Panginoong Jesus. Ano raw ulit yon? Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Alam nyo, itong tatlong sabing ito ng Panginoong Jesus ay tamang-tama rin sa tatlo na karaniwang problema ng tao. Number 1 is the problem with direction. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Number 2, the problem with deception. Ang daming mga katuruan, ang daming mga ideas, ang daming mga opinion, ang daming mga sabi-sabi, ang daming mga paniniwala. Ano ba talaga ang totoo? Sabi ng Panginoong Jesus, I am the truth. Tapos pangatlo, the problem with damnation. Ano ba yung damnation? Ito ay paghatol sa ating mga kasalanan, kaparusahan na pang walang hanggan, na instead na mapunta sa langit, mapunta sa impyerno ang tao because of sin. Okay, ang tawag doon, damnation. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesus, instead na pangalawang kamatayan, second death, ang bigay daw niya ay life. Sabi niya, I am the life. Okay? Gusto ko lang din ma-appreciate yung maigi ito, no? Kaya review tayo ng konti ng English grammar. Sino bang mahilig sa English dito? Yung bang, alam nyo po, pag sa English grammar ay ginagamit yung salitang the, ang tawag dyan ay definite article. Okay? Mayroon tinatawag naman na indefinite article. Ano yung definite article? Ito nga yung mga, ang ibig sabihin nun, specific. O kaya pwedeng ang ibig sabihin ay yun lang talaga ang tinutukoy. Okay? So pag sinabi mong the, definite yon. Iisa lang ang tinutukoy. Pero pag ginamit nyo yung a o kaya an, yan ay indefinite article, pwedeng may iba pa na tinutukoy. Now, pansinin nyo, hindi sinabi ni Lord na I am a way. I am a truth. I am a life. Hindi niya sinabing isa lang siya sa mga daan. Hindi niya sinabing isa lang siya sa mga katotohanan. Take your pick. Marami pang choices. No? Hindi niya sinabing I am a life. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, I am the way. I am the truth. I am the life. Anong ibig sabihin yon? Kaya ngayong kanta natin kanina, you're the only one I need. Ibig sabihin, si Jesus lang talaga. Amen? Wala nang iba. So ano ba ang totoong Kristyanismo? Ang totoong Kristyanismo, listen carefully, ang totoong Kristyanismo, walang ibang itinataas na pangalan, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang totoong Kristyanismo, walang ibang pinagtitiwalaan para sa kanyang kaligtasan at kapatawaran ng kanyang kasalanan, kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang totoong Kristyanismo, walang ibang dinadalanginan at ginagamit na pangalan para makalapit sa Ama, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ibig sabihin, ang totoong Kristyanismo, exclusive na nakapokus kay Jesus. Ang totoong Kristyanismo, kay Jesus umaasa, kay Jesus nagtitiwala, kay Jesus naniniwala, at kay Jesus sumusunod. Amen? Utang na loob, wag nang dagdagan si Lord. Yung iba, hindi nga nila pinapalitan daw si Lord, pero dinadagdagan nila si Lord. Hindi po yun totoong Kristyanismo. Hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Maliwanag? Okay, so dahil po dyan, gusto kong pag-usapan natin itong tatlo na to. At unang-una, without Jesus, pakisabi muna ng malakas, without Jesus, number 1, pakibasa nga ng malakas. Ano? Yung iba basa, ligaw tayo. No? Mabira, nasa church ka na, ligaw pa iniisip mo. No? Hello? Okay, sabi po niya, without Jesus, ligaw tayo. Kung wala ang Panginoong Hesukristo, we are all lost. If we do not trust the only way, we are lost. Ligaw tayo, pare-pareho. Okay? Bakit? Kasi nga, siya nga lang yung nag-iisang daan. Hindi yan yung, pare-pareho lang naman yan. Di ba ganun tayo mag-isip? Tama? Di ba sabi nila, halimbawa, di ba pupunta ka sa monumento, o pagpunta mo sa monumento,
Sa totoo lang, maraming daan papuntang monumento. Pwede kang dumaan dyan, pwede kang dumaan dito, Patent Avenue. Actually, dito sa isang gilid dyan, sa may iskinita, pwede kang dumaan dyan, dadaan ka sa likod ng church, makakarating ka rin ng monumento. Okay? So, maraming daan papuntang monumento. Tama yon. Yon ay kung si Andres Bonifacio ang habol mo sa buhay mo. Atapang atao, aputol a kamay, hindi atakbo, aputol a paa, lalong hindi na atakbo. No? Kung siya talaga habol mo, okay lang yon. Maraming daan papuntang monumento. Pero, pag papuntang kaharian ng Diyos, papuntang langit ang pinag-uusapan, walang ibang daan kundi ang Panginoong Hesukristo. Okay? Di ba? Sabi nga nila, all roads lead to heaven. Wow. Parang sarap pakinggan, di ba? All roads lead to heaven. Lahat ng daan, papuntang langit. Alam niyo, mga kapatid, hindi po totoo yun. Mali na sabihin, all roads lead to heaven. Actually, ang mas tamang sabihin, all roads lead to hell, except Jesus Christ. Hello? Lahat ng daan, papuntang impyerno, maliban kay Kristo. Bakit? Ang liwaliwanag, siya lang ang tanging daan. So kung sa iba ka dumadaan, hindi ka makakarating doon sa iyong gustong puntahan. Maliwanag? Kasi nga, sabi ng Panginoong Hesukristo, inimpases siyang mabuti, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Okay, tingnan niyo itong Acts 4 verse 12. Acts 4 verse 12. Pakibasa ng malakas. And there is no salvation in no one else. For there's no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ano raw? Walang kaligtasan, hindi matatagpuan ang kaligtasan kanino man. Sapagkat walang ibang pangalan na inilagay sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, maliban daw ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Actually, sa 1 Timothy 2 verse 5, yun din ang sabi niya, there's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ano raw? Anong ibig sabihin ng mediator? Come on, ano ibig sabihin ng mediator? Pag sinabi niyo mediator, ay siya yung tagapamagitan. Ibig sabihin siya ang tulay. Di ba? Minsan, di ba, gusto mo mag-apply ng trabaho, lumapit kay mayor, minsan may tinutulayan ka. Pero sabi niya, iisa lang ang mediator. Walang co-mediator si Lord, walang co-mediatrix si Lord, wala siyang kinakailangan na kasama niya para daw itulay tayo, ilapit sa kanyang Ama. There's only one mediator. There's only one. Pakisabi ng malakas, only one. Sabi niya, the man Christ Jesus. Anong ibig sabihin niyan? Ibig ba sabihin, tao lang talaga si Lord? Hindi po. Ang ibig lang niyang sabihin, in-emphasize nga po niya, kasi nga po nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo para siya mag-qualify na itulay po tayo. Kasi wala pong ibang pwedeng maging tulay, kundi parehong Diyos at parehong tao. Dahil sa siya ay Diyos na nagkatawang tao, connected siya sa Diyos, connected siya sa tao. Maliwanag? Hello, maliwanag mga kapatid? Kaya nga, there is no one else. Pakisabi ng malakas, no one else. Wala nang iba. Hindi kung ano-ano, hindi kung sino-sino, hindi kung sinong santo, hindi kung sinong santa ang lalapitan mo, hindi yan makapagliligtas sa iyo, hindi yan ang paraan mo para makalapit sa Panginoon, hindi kung ano-anong relihiyon ang pinapasok kahit ito, hindi, kasi si Jesus lang, lalong hindi na ikaw, lalong hindi ikaw ang daan. Tignan katabi, pakisabihan, lalong hindi ikaw. Lalong hindi tayo qualified para iligtas ang ating mga sarili. Maliwanag ba mga kapatid? No one else. At dahil dyan, sa paniniwala, dahil dyan sa sinabing yan ng Panginoong Hesukristo na walang ibang pangalan, walang ibang daan, kundi siya lamang. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagsishare ng gospel. Bakit tayo nag-i-invite? Bakit natin gusto ang mga tao tumanggap sa Panginoong Hesukristo? Bakit di na lang natin sila yan? Kanya-kanya lang yan. Mind your own business. Sarili na lang natin, intindihin natin. Huwag na lang nating abalahin yung iba. Hayaan nyo na lang sila sa kung anong gusto nila. Pwede yung ganong katuwiran kung tutuusin, di ba? Yun ay kung sana lang mayroong ibang kaligtasan. Kung sana lang may ibang paraan ang Panginoon. Kasi nga po, di ba, minsan isip natin, dahil di natin lubos na pinagtitiwalaan ito, minsan iniisip natin, ay, hindi naman siguro, mabait naman siya. Hindi naman siguro, mukha naman siya makadiyos. Pwedeng mukhang makadiyos, pwedeng mukhang mabait, pero kailangan pa rin niyang lumapit sa Panginoong Hesukristo kasi nga nag-iisa lang ang daan. Bakit ba na gusto nating dalhin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapamilya, ang ating mahal sa buhay sa Panginoon?
Kasi nga po sa paniniwala, sa sinabi ng Panginoong Hesus na walang ibang daan kundi siya. At dahil sa pagmamalasakit, dahil sa pagmamahal sa kapwa, dahil sa ayaw nating mapahamak ang kapwa, kaya po natin sila inilalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Minsan, di ba, yung mga Kristiyano napupulaan kapag sila nagsishare ng gospel. Halimbawa, minsan may nababalitaan tayo sa Saudi, nakulong, mga Christian nakulong dahil sa nag-share sila ng gospel. Unang mapabalita yung sa Pilipinas, narinig ko pa noon sa balita, may mga nagsasabi na, ang kukulit kasi, bakit kasi nagsishare pa doon? Alam na nga nilang nasa Muslim country sila, nagaganyan pa sila. No? Yung mga Pilipino nagagalit. Okay? Bakit? Kasi nga po, hindi nila naiintindihan ang puso ng isang tao na may Kristo sa kanyang buhay at ang kanyang pagnanais ng ibang mga tao makakilala sa Panginoon. Minsan pati yung mga pag-abot sa mga tribo, di ba? Ba't di nyo na lang hayaan yung mga tribo-tribo na yan? To preserve their culture. Di ba? Hayaan na lang natin sila. Huwag natin silang pakialaman. Sana lang, kung pwede lang sana, may ibang paraan. Pero dahil nga sa walang ibang paraan, kaya natin gustong abutin ang mga tao, makilala nila ang Panginoong Hesukristo kasi siya lang talaga ang makapagpapatawad ng kasalanan at makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun po ang dahilan. So if Jesus is the way, ano po ang dapat natin gawin? I follow. Pagkasabi ng malakas, I follow. Okay, ganito po ha. Jesus is the way. Because Jesus is the way, and I believe in Jesus. Sumasampalataya ako sa Kanya, tiyak na raw po ang ating kaligtasan. Sabi niya ay, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, sabi niya po dyan sa John 14 verse 2, tayo raw po isasama sa kaharian ng Kanyang Ama. Okay? Pero ngayon, habang tayo po nasa lupa pa, what do we do? Habang nasa lupa pa tayo, wala pa naman tayo sa langit, we follow Jesus. Right? Okay, tingnan niyo po itong sa aklat po ng Matthew 7, verse 13. Pakibasa nga ng malakas. Sino binubulungan nyo? Okay, come on na raw. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo nyon. Ano raw? Sabi ng Panginoong Hesukristo, nung sabihin niyang I am the way, kasama rin sa sinabi niya, ito ang realidad daw ng buhay, yung mga tao mas pinipili ang maluwang na daan. Bakit? Siyempre nga naman, maluwang, mas masaya, mas marami, mas madali. Tama? Tama? Sino nga naman yung pipili? Ang kipot na nga. Tapos siyempre, konti lang kayo. Di ba? Parang konti lang yung pumupunta. Walang gaanong excitement, walang gaanong hatak. No, bakit? Parang kunti-kunti, tapos makipot pa. Okay? Ganon tayo. Bakit? Yun nga ang natural sa mga tao. Piliin ang mas madali, piliin kung saan yung mas marami. Pero ito nga ang sabi ng Panginoon, piliin nyo ang makipot na pintuan o ang makipot na daan. Kukunti ang nakakatagpo noon. Alam nyo, magandang pag-isipan niya na, oo nga no, ako ngayon sumusunod ako sa Panginoon. Pero paano kaya kung yung mga kasama ko ay nawala? Hindi ko na sila kasama. Yung mga tropa ko, yung barkada ko, magpapatuloy pa ba ako sa Panginoon? Diba? Ngayon, kung alam mo na yung pinasok mong pintuan, ang Panginoong Hesukristo, ay yon ang talagang pintuan. Kung yun ang talagang daan, then kahit ano ang mangyari, kahit mag-isa ka, magtutuloy-tuloy ka. Amen? Amen? Sabi niya, makipot. At hindi lang basta makipot yan, sa totoo lang. Alam mo, ang pagsunod sa Panginoon, may mga pagkakataon na parang nakasakay sa roller coaster. Di ba, may mga time na para wow, sarap maging Christian. No? You're up, di ba? Wow, sarap. Tapos may mga time naman, na parang mas masarap mag-backslide. Mas masarap na hindi na lang sumunod sa Panginoon. May mga time na parang tumatambling-tambling ka pa. Di ba? May mga time na parang bako-bako. May mga time naman na parang madali lang, easy lang. No? Iba-iba.
iba-iba pag sumusunod tayo sa Panginoon. Pero dahil kilala mo kung sino ang sinusunod mo, kilala mo kung sino ang sinusundan mo, magpapatuloy ka. Dahil alam mo, bandang huli, hindi ka lugi, panalong-panalo ka kapag kay Jesus ka sumunod. Amen? So, pag-isabi ng malakas, I follow. So that's number 1. Without Jesus, ligaw tayo. Number 2, without Jesus, mali tayo. Without Jesus, ano raw? Mali tayo. Tingnan nyo yung katabi nyo kung mukhang may tama. Yung problema ng maraming tao, no? Hindi nga mali, may tama naman. Tingnan nyo itong picture na to. Tingnan nyo itong picture. Actually, ito ay isang tula, isang poem. Yung tula, ang title niya ay The Six Blind Men and an Elephant. Okay? The Six Blind Men and an Elephant. Tula yan, no? Kaya lang, picture na lang tingnan natin kasi nagtitipid ako ng boses. Ayaw kong tumula. Okay, so dito, no? Blind men. Bulag. Mga bulag, ha? Tapos, na-encounter nila yung elephant. Ngayon, yung isa, nahawakan niya yung buntot. Sabi niya, ay, ang elepante pala ay lubid. Parang lubid. Sabi niya. Yung isa naman, nahawakan niya yung katawan. So, ay, ang elepante parang pader. Okay? Yung isa naman, nahawakan niya yung paa. Kinapakapaan niyang ganyan. Tapos magaspang pa. No? Tapos sabi niya, ay, parang puno. It's a tree. Yung isa naman, yung trunk. No? Yung ilong. No? Hinawakan niya, ay, tapos gumagalaw-galaw, gumagano-gano, di ba? Ay, parang ahas. Parang sawa. Sabi niya ganon. Tapos yung isa, nahawakan niya yung tusk, yung parang pangil. Pagkahawak niya ganon, ang elepante, parang sibat. No? It's a spear. Tapos, yun namang isa, hawak niya tenga, ginanong-ganon pa niya, ang elepante pamaypay. No? It's a fun. Sabi niya ganon. No? Tapos, nung nagkita-kita sila, pinag-usapan nila ang elepante, nag-away-away sila. Sabi nila, hindi ang elepante. Mali ang sinasabi, anong pader ka dyan? Anong mukhang pader? Hindi, para siyang ahas. Hindi, para siyang pamaypay. Sabi ng isa, nag-away-away sila at magmula noon, nagtinginan ng masasama ang mga bulag na ito. Masama na ang tingin nila sa isa't isa. No? Bakit? Kung tutusin, di ba? May tama naman sila. Tama? May tama, right? Pero pare-parehong mali. Di ba? Hello? Okay? Ngayon, pagdating daw sa katotohanan, sabi ng Panginoong Hesukristo, I am the truth. I am the truth. Actually, ang pinakapuso ng poem na to, ang ibig niya sabihin ay, yung mga tao, pag Diyos ang pinag-uusapan, sabi nila, akala nila parang kilala nila ang Diyos, yung pala, ang nahawakan lang nila paa. Yung pala, akala nila, kilala nila ang Diyos, yung pala, nahawakan lang nila buntot. Yan ang ibig sabihin ng poem. Pero alam niyo, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, I am the truth. Ako ang katotohanan. Kung gusto mong makilala ang Diyos, kilalanin mo ang Panginoong Hesukristo, makikilala mo ang Diyos. Amen? So sabi ng Panginoong Hesus dito, sige ituloy nyo yan kasi sa verse 6, binasa natin kanina, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Tingnan nyo yung verse 7. Sabi niya, ang nakakakilala sa Ama, sa anak ay nakakakilala sa Ama. Okay? Tapos, sige, basahin nyo mabilis nga to. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita nyo sa amin ang Ama at masisihan na kami. Ano sabi ni Lord? Kay tagal mo na akong kasama hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos, gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa mga pangwalang hanggan, sa mga bagay na espiritual, Jesus is the truth. Sabi sa John chapter 1, in the beginning was the Word. Mula sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ang tinutukoy na salita ay si Jesus. Tapos verse 14, at nagkatawang tao ang salita, namuhay sa piling natin, puno ng kaluwalhatian. Tapos sabi niya, puno ng biyaya at katotohanan, full of grace and truth. Jesus is full of grace and truth. Nung nagkatawang tao siya, kaya para sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, makikilala mo ang Diyos. Ano ang puso ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos?
Ano ang ugali ng Diyos? Ano ang katangian ng Diyos? Sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, we believe. Pakisabi ng malakas, I believe. So hindi pala po pwedeng, hindi, pagdating sa Diyos, kanya-kanyang paniniwala lang yan. Hindi. Ano lang yan? Depende yan sa pananaw mo. Depende yan sa paningin mo sa buhay. I want you to understand the difference of these two. Mayroon tinatawag na relative truth. Mayroon tinatawag na absolute truth. Ano yung relative truth? Yung relative truth, ibig sabihin ay, depende, kanya-kanya lang yan. Depende sa pagtingin mo na lang yan. Totoo. Para sa iyo, totoo yan. Para sa akin, totoo rin to. So, para sa iyo, mali yan. Para sa akin, mali to. So, kanya-kanya. Yun ang relative truth. Ang ibig sabihin ng relative truth, kanya-kanyang paniniwala. Ang ibig sabihin, pwedeng pare-pareho tayong tama. Ito ang reality. Kung pag-iisipan nyo, kung lahat ng bagay pare-pareho tayong tama, ibig sabihin walang tama. Hello? Tama? Kung lahat ng bagay, pare-pareho tayo na tama. Kahit ano sabihin mo, ano to? No? Ano to? Anong hugis to? Sabi ng isa, bilog. Sabi ng isa, square. Sabi ng isa, triangle. Teka, maggalangan tayo ng pananaw. Dahil maggalangan tayo ng pananaw, o di pare-pareho na tayo may problema. Tama? Hello, naglulukuhan tayo. Tama? Relative truth ang tawag doon. Kanya-kanyang paniniwala yan. Mga kapatid, pagdating sa truth, it's very important that you know the absolute truth. Ano ang absolute truth? Na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao at namatay sa krus at muling nabuhay para sa atin lahat. Amen? Jesus is the truth. Amen? Palakpakan naman natin si Lord po dyan. So what do we do? What do we do? Sabi ko kanina, I follow. Ngayon naman, I believe. Pakisabi ng malakas, I believe. Pakisabi nga ng malakas, I believe. Totoo ha? Naniniwala ba talaga tayo? Kasi kung talagang naniniwala tayo, alam nyo, dapat siniseryoso natin si Jesus. We should be very serious about Jesus. Amen? Kung talaga naniniwala ka, seryoso ka sa Panginoon. Hindi biro-biro ang paglapit sa Panginoon. Hindi biro-biro ang pagkilala sa Panginoong Hesukristo. If you truly believe, you will take Jesus at His word. Siseryosohin mo ang Kanyang salita. Now, hindi ko sinasabi ito na blind believism, yung bulag na paniniwala, o kaya irrational faith. Hindi. Alam nyo, ang faith ay reasonable. Okay? True faith is rational. Hindi magkakontra ang paniniwala at pangangatuwiran. Ulitin ko yan ha. Hindi magkakontra ang pananampalataya at ang pangangatuwiran. Ibig bang sabihin, pag naniwala ka, basta maniwala ka kasi. Basta ganon. Nang walang katuwiran, wala kang basihan. Kala nyo po ba naniniwala ako sa Panginoong Hesus at pinaninindigan ko at handa kong kamatayan yung mga pinangangaral ko, pinaniniwalaan ko, no na dahil lang sa basta naniniwala ako? Hindi. Lahat po ng yan ay alam ko na totoo bakit hindi lang sa karanasan, pinagdaanan, pinag-aralan at ipinahayag ng Panginoon higit sa lahat sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Hello, maliwanag po ba mga kapatid? So hindi po pwede yung nananampalataya ka, naniniwala ka ba kay Jesus? Oo. Bakit? Basta. Hello? Bakit ka nasa GTC? Naniniwala ka ba dyan? Oo. Bakit? Basta. No? Anong basta? No? Bakit mo ginagawa yan? Basta. No? Bakit ka sumusunod sa ganyan? Basta. No? No. Hindi ganong klaseng faith ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap na faith ng Panginoon ay faith na may katuwiran. Faith na pinag-isipan. Amen? Mga kapatid, so hindi ito easy believism. So hindi natin sinasabi, listen na, hindi natin sinasabi na ang sino mang kumukwestiyon kay Kristo ay kalaban ng katotohanan. At ang kalaban ng katotohanan ay kalaban ng Diyos. Hindi natin sinasabing gano'n. Yung iba, ano yung pastor? Manood na lang kayo ng balita, ha? Tungkol po sa ano ba yung security, confidential fund ng na itong ginagamit daw sa security. Anyway. Huwag niyong i-post yun, ha? Ang point, di ba? Teka, totoo, talaga pang tama na dapat wala kang questionin. Tinutukoy ko po kay Lord, ha? Di ba? Talaga bang hindi ka pwedeng magtanong? Hindi pa pwedeng mag-curious ka o mag-doubt ka? Alam niyo mga kapatid, hindi yun ang tinuturo ng Panginoon. Okay? Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Tayo po confident na kapag totoong sinasaliksik mo ang katotohanan at sa tulong ng Panginoon at nag-aaral ka talaga, nagbabasa ka,
dadalhin ka ng Panginoon sa kanyang katotohanan. Amen? Hindi yung, huy, bawal yan, ba't ka nag-isip na, ba't ka nagko-question, ba't ka nagtatanong, maniwala ka lang kasi. Kung ano sabi ni cell leader, sabi ni pastor basta maniwala ka. Ganon, mali. Kaya tayo naniniwala, may basehan po tayo. Amen? And mga kapatid, pakinggan nyo mabuti ito. 2,000 years na ang Kristyanismo. Maliban pa dyan yung panahon ng Old Testament, panahon ni na Moses na actually dinugtungan lang ng Kristyanismo. 2023 na. Come on. 2023 na. Ang tagal na ng Kristyanismo. Ang dami ng gustong tumibag at sumira ng pananampalatayang Kristiyano. Wala pang nagtagumpay. Tingin po ninyo, sina Charles Darwin nagtagumpay? Yun pong nagturo ng evolution. Alam ko pa nga na-born again bago namatay. Hello? Yung tingin nyo, yung mga kung sino-sino, mga philosophers nagtagumpay? Hindi, marami nga sa kanila nakakilala rin sa Panginoon Sa totoo lang po, kahit ang daming mga atheists dati, ang daming mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon, pero walang nakatibag ng paniniwalang Kristiyano. Walang nakatibag ng katotohanan tungkol kay Kristo. Bakit? Ang katotohanan sa Kristo ay namatay at muling nabuhay. Yan matagal na nilang kinu-question, pero hanggang ngayon hindi pa rin talaga nila mapaliwanag at hindi pa nila mapabulaanan. Bakit? Kasi nga po, katotohanan. Amen? Alam nyo, mga kapatid, ganito lang yan. Alam ba, may question ka may question ka. Walang masamang mag-question. Mag-pray ka. Pwede ka mag-pray. Sabi mo, Lord, hindi pa ako gaano naniniwala, tulungan mo ako. Lord, nalilito ako tungkol sa bagay na ito, turuan mo ako. Maging honest ka sa Panginoon. Okay? Tapos mag-pray. Pwede kang mag-pray din. Actually, minsan pwedeng hindi naman kaisipan ang problema mo, di ba? Hindi naman kaalaman. Pwedeng kailangan mo, Lord, gusto kitang maranasan pa. Ipag-pray mo. Di ba? At makikita mo kung paano kikilo si Lord sa buhay mo. Amen? Kasi gusto ng Diyos na nagpapakilala siya sa atin. Ngayon naman, ang gusto ko lang hingin din sa inyo, halimbawa, meron kang tanong, please be fair. Be fair. Anong ibig sabihin ng be fair? Kasi yung iba, unfair. May tanong, halimbawa, may tanong sila tungkol kay Jesus, di ba? May tanong sila tungkol kay Lord, kung paniniwalaan ba talaga nila si Jesus o hindi. Alam nyo, ang kanilang, nag-aanap sila ng sagot doon sa mga magpapahina ng kanilang paniniwala. Tama? Tama? Maniniwala ba talaga ako kay Jesus? Kaso magsasearch sila yung mga kontra kay Jesus. O sige, pwede, gawin mo yun, okay. Pero pwede ba mag-search ka rin sa mga pro-Jesus? Amen? Diba? Mag-search ka sige, pwede mong gawin to. Alamin mo yung sinasabi ng mga walang paniniwala sa Diyos, pero alamin mo rin ang sinasabi ng mga naniniwala sa Diyos at makikita mo na may katuwiran, matindi ang laban, o nga matatag nga ang pananampalatayang Kristiyano. Amen, mga kapatid. Kasi ganito, mapapansin nyo, kung ano ang hinahanap nyo, yun ang makikita nyo. Yun naman talaga ang totoo Tama? Kung anong hinahanap nyo, yun ang makikita nyo. Halimbawa ako sa mga reels na lumalabas sa akin sa FB. Madalas lumalabas na reels sa akin, yung mga extreme sport, mga parkour, maganyan, yung mga tumatalon-talon sa mga building, tumatambling-tambling sa mga kung inabot ko lang kabataan na yun, yung sana gagawin ko. Baka hindi na ako magpastor, magparkour na lang ako Anyway, tapos yung mga tumatambling na bisikleta, na mga motor, kaya mga na-aksidente, ganyan, Mga, excited ako pagdating sa... Anyway, bakit? Bakit ganun ang lumalabas? Simple lang. Kasi mayroong reels na lumabas yon, pinanood ko. Tapos sumunod, pinanood ko uli. Hanggang ngayon, sinusuplayan na ako ng FB, na mga ganung puro ganung mga reels. Nanood ako, nagbasa ako ng history. Mahilig naman kasi ako magbasa talaga. Nagbasa ako ng history, mga maliliit na mga history. Nagbasa ako sa FB, lumabas sa wall ko. Magmula noon, lumabas na. Gusto kong binabasa yung mga Middle Ages, mga ganyan, mga nangyari ng mga unang panahon. Magmula noon hanggang ngayon, lagi na ako may supply ng history. Ang tawag kasi doon, mga kapatid, algorithm. Okay? Pag sinabing algorithm, dahil ito ang pinanood mo, dahil ito yung nakitang interest mo, susuplayan ka na ng ganon. So ibig kong sabihin, ba't ko sinasabi ito? Mag-click ka ng kontra sa pagka-Kristiyano, kontra sa Kristyanismo, mag-click ka, susuplayan ka na ng internet. Marami nang isusupply sa'yo na kontra sa pagka-Kristiyano. Pero mag-click ka rin ng mga para sa pagka-Kristiyano at makikita mo, susuplayan ka rin ng FB, napakarami din pala.
Hello? Kaya to be fair, kung gusto mo, di panoorin mo to, panoorin mo din to, tapos pag-isipan mong mabuti, timbangin mo, kaya higit sa lahat, ipag-pray mo, Lord, ano ba totoo? At naniniwala ako sa tulong ng banal na Espiritu. Kung tama yung puso mo, tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Hello, maliwanag po ba, mga kapatid? Kasi nga po, Jesus is the truth. Pakisabi ng malakas, I believe. Okay, number 3. Without Jesus, patay tayo. Tinang katabi, pakisabihan, patay tayo dyan. Sabi ni Lord, ano? I am the life. Ako ang buhay. Ano ang ibig sabihin niyang I am the life? Ang ibig niya sabihin, siya ang nagbibigay ng spiritual na buhay at ng buhay na walang hanggan. Listen na, ang sino mang may spiritual na buhay, automatic mayroong buhay na walang hanggan. Okay? Hindi pwedeng paghiwalayin yon. Kung mayroon kang spiritual life, mayroon kang eternal life. Hindi pwedeng may eternal life ka, tapos wala kang spiritual life. Last Sunday, pinaliwanag kong mabuti ang eternal life. Ngayon pa lang, mayroon na tayo niyan. Okay? Bakit? Kasi ngayon pa lang, mayroon na tayong spiritual life. Ang spiritual life nakukuha habang tayo nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo. Ngayon, ganito, no? Kung mayroong spiritually alive, ibig sabihin mayroon ding mga spiritually dead. Tama? Tama? Ang mga tao na wala pa kay Kristo, ang tawag sa kanila ng Bible, dead. Spiritually dead. Ang mga na kay Kristo, these are the ones who are spiritually alive. O ngayon, ganito ha. Para ma-differentiate lang natin. Paano ba nating masasabi kung sino ang spiritually dead at spiritually alive? Tanong lang po, ano ang pagkakaiba ng patay sa buhay? Yan, yung ganyan. Yung sinasagot, yung tinatanong, hindi sumasagot, ganon. Tapos saka ganon lang. Sagutin nyo naman ako, hindi ko naman sinabing ipakita nyo ang halimbawa ng pagiging patay. Hindi nga. Ano ang pagkakaiba ng patay at buhay? Alam nyo, isa sa malaking pagkakaiba, consciousness. Ang patay, of course, wala nang malay. Walang consciousness. Tama? Tama? Ang spiritually dead, mga kapatid, puro siya self-conscious, puro siya people-conscious, pero hindi siya God-conscious. Ang spiritually alive na tao, siya ay God-conscious. Pag mayroon siyang gagawin, pag mayroon siyang naiisip, sinasaalang-alang niya ang Diyos. Pag nagkasala, nagigilty. Bakit? Kasi nga God-conscious. Amen? Nagkakaroon ng takot sa Diyos. Pinapahalagahan ang Diyos. Bakit tayo andito ngayon? Kasi nga siyempre, God-conscious tayo. Amen? Okay? Maliban dyan, maliban sa consciousness, senses. Yung senses. Ilan ba ang senses? Dito sa amin, sa barangay na to, 5. Okay, so, hindi ko alam sa barangay nyo ha. Kausapin nyo na lang mayor nyo kung anong doon. Anyway, ano yung senses? Sight? Ano pa? Smell? Taste? Ano pa? Hearing, saka touch. Diba? Yun yung mga 5 senses. Ang patay, wala yung mga senses na yan. Tama? Tama? Alam nyo, spiritually speaking, tingnan nyo to, John 3 verse 3, sabi ng Panginoong Jesus, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Anong ipanganak na muli? Born again. Sabi niya, ang pagiging born again, ibig sabihin pagkakaroon ng spiritual na buhay. Pero kung wala raw, hindi mo born again, walang spiritual na buhay, hindi niya makikita ang pagkaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, wala. Para sa kanya, yung mga spiritual na mga bagay, wala, hindi niya nakikita yan. Bakit? Kaya nga yung mga Christian, pag ikaw lumalap, nagtataas ka pa, kumakanta ka ng kamay, nagtataas ka pa ng kamay. Minsan tangin sa'yo, baliw. Bakit sumasayo ka pa dyan? Bakit nag-church? Kasi nga hindi nila naiintindihan na mayroon kang Diyos na nakikita, na sinasampalatayanan mo, na nakakakita ng puso mo at inaawitan mo. Hello? Bakit? Bulag ang kanilang mata. Right? Ang kanilang spiritual na mata. Ano pa?
Tingnan nyo, 2 Corinthians 2:15-16. Pang-amoy naman to, sense of smell. Tingnan nyo pakibasa nga ng malakas, para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Naliligtas, spiritually alive, napapahamak, spiritually dead. Tingnan nyo po verse 16, sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdadala ng buhay. Ano raw? No? Ano raw? Kung ang ebanghelyo, ang salita ng Panginoon, ano ang pang-amoy mo? Alingasaw o halimuyak? Ano naamoy mo sa katabi mo? Alingasaw o halimuyak? Ano ba pagkakaiba ng dalawa? Ano pagkakaiba ng dalawa? Diba? Yung alingasaw, ibig sabihin, mabantot. Halimuyak, ibig sabihin, mabango. Okay? So sabi niya, ganun pala ang sense of smell ng spiritually dead. Pag nakakarinig ng Word of God, diba? Diyan. Di ako niniwala dyan. Lalo na ang gospel. Sabi niya, wala yan. Diba? Si Kristo lang tagapagligtas. Hindi nila matanggap yon para sa kanila alingasaw. Spiritually dead. Hello? Okay? Next, tingnan nyo po ang Mark. Sa Marcos, sabi po niya, ay tumingin man sila ng tumingin, hindi nila makikita. Makinig man sila ng makinig, hindi nakakaunawa. Hindi lang mata, mayroon ding problema sa tenga. Tama? Makinig man ng makinig ng salita ng Diyos, walang dating. Hindi nila pinapasin yan. Siguro, may naintindihan konti, pero hindi rin ipapamuhay. Bakit? Sabi, yan hindi pa rin talaga nagbabalik loob sa Panginoon. Amen? Okay, ito pa. Sense of taste. Psalm 119 verse 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ang mga spiritually alive daw ay nasasabik sa Word of God. Nakadevelop sila ng taste sa Word of God. Nakadevelop ng appetite. Amen? Bakit tayo andito ngayon? Bakit tayo nakikinig? Diba? Pwede ka namang manood na lang ng Netflix. Bakit tayo andito ngayon nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit tayo nagbabasa ng Bible? Kasi nga nagkaroon na tayo ng gutom at uhaw sa salita ni Lord. Mayroon na tayong appetite sa Word of God. Pero ang spiritually dead person, para sa kanya, walang kwenta lahat ng yan. Nagsasayang lang ng oras. Huwag ka nang magbasa ng Bible. Huwag ka nang makinig sa cute na pastor na yan. No, ganun po. Kaya spiritually dead patay talaga yan. Pati kakyutan hindi nakita. Patay talaga yan. No? Ano pa? Job 1:11. Job 1:11. Sabi po niya, but stretch out your hand and touch all that he has. Ano raw? Kantiin mo yung mga bagay na mayroon si Job. Nakwento ko na si Job dati, di ba? Kantiin mo yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang kalusugan. Kantiin mo. Sige, touch. Tinan mo, tatalikod yan sa'yo. Pero yun nga po, iba raw po talaga ang isang tao na nasa Panginoon. Pag spiritually alive, ang isang tao, kahit anong mangyari sa kanya, magpapatuloy yan sa Panginoon, kakapit sa Panginoon. Pag spiritually dead, nakanti ng konti, nasaktan ng konti, nagka-problema na ko, ayoko na dyan. Ayoko na. No? Malas yung church na yan. Okay? Ayoko na, kung kailan ako lumapit sa Diyos, saka ako nagkakaganito. Bakit? Untouchable Bakit? Kasi nga, hindi maayos spiritually. Maliwanag, mga kapatid. Okay? So yun po, and praise God, because of Jesus, we are spiritually alive. Amen? Spiritually alive people are different. Right? Alam nila kung ano yung buhay nila. Tama? Tama? Kung baga alam mo yung, wow, that's life. Ano ba yung that's life para sa inyo? Ano yung that's life para sa inyo? Pag inaya ka, lika church tayo, that's life, bebe. Amen? Oy, life class tayo. Is-oil tayo. Oh, that's life. Right? Hello? Oy, pray naman tayo. Di ba? Uy, magbagong buhay na tayo. Tigilan na natin itong kalukuhan pinaggagawa natin. Oh, that's life. Amen? Amen? O kaya pag gano'n naman, no? Pag sinabi, halika, tayo, tong-its muna tayo. Patay tayo dyan. Amen? Hello? Gusto ko malaman kinabukasan ko, pahula tayo. Patay tayo dyan. Right? Hello? Maliwanag mga kapatid? Laylo muna tayo sa church, wag muna tayong mag-church. Patay tayo dyan. Dapat alam mo yung patay at alam mo yung buhay. Maliwanag. Di ba sabi nga nila, no?
Di ba, yung sa IFB, ang tunay na tao. Kikita nyo yun? Ang tunay na tao, may 10,000 sa wallet. Di ba? Ganon-ganon, no? Di ba? Nakikita ko ibang taga GTC, sumasagot dun eh. Sorry na. Sorry na. Okay, so hindi ako tao. Mga ganon-ganon sila, no? Anyway, di ba, ang tunay na tao, may 50,000 sa ATM. Mga ganyan-ganyan, no? Eh, well, alam naman natin kalokohan lang yon. Pero ang tunay na Kristiyano, nakikita kasi yan sa buhay niya. Amen? Ang tunay na Kristiyano, nagbabago. Amen? Ang tunay na Kristiyano, may Bible. Oh, talaga lang ha. No? At dinadala pag linggo. Amen? May minsan nga, mag-download lang ng Bible sa cellphone, di mo pa ma-download. Hello? Diba? Ang tunay na Kristiyano may takot sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano nagdadala ng ibang tao kay Kristo. Amen? Kasi nga may spiritual life ka, kaya natural makikita yan sa buhay. Maliwanag po ba, mga kapatid? So ibig sabihin, if Jesus is life, Jesus is the life, I devote. Pakisabi ng malakas, devoted ako kay Lord. Di ba yung kanta natin kanina, you're the only one I could live for. You're the only one I could live for. Kasi if Jesus is the way and I follow, if Jesus is the truth and I believe, and Jesus is the life, then I should devote my life to Jesus. I will live for Jesus. Amen? Ba, binigyan ako ng buhay ng Panginoon. Binigyan ako ng buhay na walang hanggan. Dapat habang nabubuhay ako sa lupa, number 1 si Lord sa buhay ko. Kaya priority ko siya. Kaya paglilingkuran ko siya. Susundin ko siya. Amen? Devoted ako sa Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba, mga kapatid? Tumayo na tayo lahat. Tayong lahat. O, fill in the blanks ha. Fill in the blanks. Because Jesus is the way, I will. Come on. Na? Okay. Yung ano naman, yung mukhang, yung totoo talaga. Pakisigaw ha. Because Jesus is the way, I will. Because Jesus is the truth, I will. And because Jesus is the life, I will. Parang ang hina. Devote. Pakisabi ng malakas, devote. Okay? Come on. Pakisabi, I will follow. I will believe. And I will devote to Jesus. The way, the truth, and the life. Amen? Yumuko tayong lahat po at pumikit. Kapatid, kung tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, nasa iyo na ang way, truth, and life. Thank Jesus. And make your commitment to Him. Lord, I will always follow you. I will always believe in you. I will always devote myself to you. Come on, gumawa tayo ng commitment. May mga struggle, di ko sinasabing wala. May mga questions, may mga confusions. Pero pipiliin mo pa rin na kumapit sa the way, the truth, and the life. Sapagkat ang dulo nito, sabi niya, ay ang pagpunta sa kanyang ama, sa kaharian ng kanyang ama. So, sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord. Kinukomit ko ang sarili ko sa iyo. Magpasalamat lang kayo sa Panginoon. Sige po, kausapin niyo po si Lord. Yung mga bisita po dito, kung bisita po kayo, pakinggan mo uli, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. So ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo ngayon, sabi ng Panginoon, tanggapin mo raw siya, pagbuksan mo raw siya sa puso mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko. Pag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin mo ngayon ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At makakapunta ka sa Ama. So, kailangan mo magdesisyon ngayon, tatanggapin mo ba siya na nag-iisang daan, nag-iisang buhay, nag-iisang katotohanan. At sasampalataya ka sa Kanya. Kung gusto mong gawin ito, kung gusto mong sabihin ngayon sa Panginoong Jesus, Panginoon, yes, Lord, tinatanggap kita, sumasampalataya ako sa iyo. Kung gusto mong gawin ito, hinihiling ko lang sa iyo, ipatong mo lang yung kamay mo sa tapat ng puso mo.
At sabihin mo ito ng buong puso. From the heart. Sabihin mo ito kay Jesus. Panginoong Jesus, sige sabihin niyo po, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay Diyos, nagkatawang tao, at namatay sa krus. Sumasampalataya ako, ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Tinatanggap kita ngayon sa puso ko, sa buhay ko. Patawad sa mga kasalanan ko. Isinusuko ko sa iyo at tinatalikuran ang mga kasalanan ko. Panginoon, susunod ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Binibigay ko ang sarili ko sa iyo. Thank you, Lord. Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Hiniling namin ngayon, Panginoon, lahat kami, mas makilala ka namin, mas mamahalin ka namin, mas paglilingkuran ka namin. At sa sandaling ito, pinapanalangin namin, Panginoon, na basbasan nyo ang aming mga kanikanyang mga buhay. Basbasan nyo ang mga pamilya. Basbasan nyo ang mga hanap buhay. Lord, pinapanalangin namin ang inyong pabor, pag-iingat sa aming finances, sa aming relationships, sa health, sa iba pang mga bagay na mahalaga sa amin. Basbasan nyo, Panginoon, kami at ang aming mga pamilya ng espiritual na mga bagay. Ang aming buong sambahayan makakilala po sa iyo. Maligtas din ang mga mahal namin sa buhay. Pagpalain nyo ang mga cell group namin this week. Mas maranasan ka namin sa mga cell groups namin, Panginoon. Marami pong salamat. Suguin mo kami mula rito, Lord, nataglay namin ang basbas nyo sa amin kasi pinananampalatayanan namin ito. Ngayon mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.